Nang sumunod na araw ay naging abala na si Dominic sa pag-aasikaso sa hasyenda. Lalo pa nga at kinilangang ikonsulta sa veterinaryo ang pananamlay ng ilang sa mga alagang baboy sa piggery. Sinimulan na rin ni Celine ang mag-adjust at tuluyang tanggapin ang kapalaran. Ngayong kasal na sila ni Dominic at sa loob ng 1 linggo, naging maligaya naman siya sa piling ng lalaki at balak na niyang kalimutan ang pangakong pagbabayaran ito sa ginawang pag-angkin sa kanya na labag sa loob niya. Napag-isip-isip din niya na napilitan man siyang magpakasal kay Dominic, ay naroon naman ang posibilidad na isang araw ay matututuhan niya ring mahalin ng lalaki. Isinantabi na muna niya ang mga alalahanin at itinutok sa trabaho ang isipan. Muling binasa ang 10 pahinang natapos niya sa sinisimulang kwento. At nang makuha ang mood at ang flow ng ideya, ay saka pa lamang niya hinarap ang makinilya. Buong maghapon siyang nakatutok sa ginagawa at nasayahan naman sa naging resulta. 5:00 na ng hapon nang ilagay niya sa envelope ang 4 na kabanata ng sinusulat na kwento. Naisip niyang magpahinga na muna bago bumaba para tulungan na sa paghahanda ng hapunan si Nanay Martha. Ilang sandali pa at nakatulog siya. Nasa kusina na si Nanay Martha at naghahanda ng lulutuin para sa hapunan. Nang maulinigan ang paghimpil ng sasakyan sa driveway, nangunot ang noo ng matanda. Wala itong alam na inaasahang bisita at ang asawa namang si Raul ay kasama ni Dominic sa piggery at ang mga ito'y sakay ng kabayo nang umalis. Palabas na ito ng kusina nang marinig ang pamilyar na boses na tumatawag kay Celine. Nang ma-realize kung sino ang nagmamay-ari ng tinig, ay napabilis ang paghakbang ng matanda patungo sa sala. Gayon na lamang ang pagkagulat nito nang makita si Andre na nakatayo sa makapasok ng pinto at sa paanan nito'y nakalapag ang isang berdeng duffel bag. Andre! Bulalas ng matanda na tila na estatwa. Nanay Martha, nasaan si Celine? Nakangiting tanong ng binata at nilapitan nito. Nagkulay suka ang muka ng matandang babae. Sa labis na takot sa maaaring mangyari, ngayong narito na si Andre. Bakit hindi ka nagpasabing darating ka? Nagkanda-utal-utal na tanong ni Nanay Martha. Gusto kong sorpresahin si Celine. Anong sinakyan mo? Bakit? Sa pagkataranda ay hindi malaman ng matanda ko anong sasabihin. Naidalangin sana'y dumating na si Dominic at ang asawa bago pa malaman ng binatang katotohanan. Nangangamba itong baka kung ano ang gawin ni Andre kay Celine. Nagpahatid ako sa isa kong kasamahan. Kaya lang, namimiss na rin ang asawa niya. Kaya nagmamadaling umalis. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Nasaan si Celine? Sa sobrang pagkamis marahil, kaya hindi na napansin ni Andre ang pamumutla ng matanda. Kuwan, baka. Diyos ko, paano ba ito? Bulong ni Nanay Martha sa sarili. At nang mapatingin sa armas na nakasukbit na nasa baywang ni Andre, ay lalo lamang nataranta ang ginang. Nanay Martha, ano bang nangyayari sa inyo? Natatawang sabi ni Andre. Para kayong nakakita ng multo Siguro nasa kwarto si Celine, no? Ang mabuti pa, puntahan ko na siya roon. Diyan na po muna kayo. Huwag! Nanginginig ang tinig na sigaw ni Nanay Martha nang magsimulang pumanhik sa agda ng binata. Nagtatakang pinukol pa muna ni Andre ng tingin ng matanda bago dire-diretsyong pumanhik sa itaas. Tungo ang kwartong inookupan ng kasintahan. Sweetheart, I'm back. Tuwang sabi ng binata na ang layon ay gulatin si Celine. Ngunit ito ang nagulat sa nakitang mga regalong nakalapag sa sahig at nakatambak sa ibabaw ng kama ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Bulalas nito at parang hindi makapaniwalang dinampot ang isa sa mga regalo. Pigilang hiningang kinuha mula sa maliit na sobre ang greeting card at binasa. Parang sumabog sa paningin nito ang nakasulat doon. Best wishes, Celine and Dominic. You live happily ever after. Hindi. Humihingal sa galit na sambit ni Andre. Kung nais siyang lukoy ng pagkakataon, iyon ay hindi isang magandang biro. Wala siyang kilalang Celine na naging nobya ni Dominic. At iisa lang ang Celine na dinala niya sa asyenda. Hindi maaaring ang kasintahan niyang si Celine ang pinakasalan ni Dominic. Binitawan niya ang regalo at mabilis na lumabas ng kwarto. Kailangan muna niyang makatiyak
bago niya saktan ang kanyang sarili. Mabibigat ang mga hakbang na tinungo niya ang pinto ng kwarto ni Dominic at nang makitang hindi nakalak iyon, ay binuksan niya ng walang permiso. Ganun na lamang ang panlulumo ni Andre nang makitang naroon at natutulog si Celine sa kama ni Dominic. Kasunod niyon ay ang realisasyon na niloko siya ng kapatid at ng sarili niyang kasintahan. No! Galit na sigaw ni Dominic. Pakiramdam ng binatay pinagsakluban siya ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Napabalikwas ng bangon si Celine nang maalimpungatan sa narinig na sigaw. Akala niya nananaginip lang siya. Ngunit nang makita niya si Andre na nakatayo sa bungad ng pinto ng kwarto, ay natiyak niyang gising na gising siya. Pinanlamigan siya dala ng takot at pag-aalala sa hindi inaasahang pagbabalik ng kasintahan. At saan yun nitong parang gustong manakit ng tao, ay natitiyak niyang alam na nitong ikinasal siya kay Dominic. Andre! Nahintakutan siya ng tila slow motion, ay makita niyang humakbang palapit sa kinaroroonan niya ang binata. Tell me, I'm wrong, Celine. Anito sa garalgal na tinig. Namumula ang mga mata na tila may iyak. Tell me, sabihin mong hindi ikaw ang Celine na pinakasalan ng kapatid ko. Andre, magpapaliwanag ako. So, it's true. Anang binata na sa reaksyon pa lamang niya, ay nahulaan na ang totoo. Bakit mo nagawa sa akin to, Celine? Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Ano ang naging pagkukulang ko sa'yo? Sigaw ni Andre, na kulang na lang ay maghuramentado. Andre! Sigaw ni Nanay Martha, na mabilis na dinaluhan si Celine nang makitang hinawakan ni Andre na mahigpit sa braso ang babae. Huwag mo siyang sasaktan! Wala siyang kasalanan! Huwag kayong makaalam dito, Nanay Martha. Kulang na lamang ay mag-apoy sa galit ang mga mata ng binata nang sulyapan ng matanda. I deserve an explanation right now. Totoong kasal na kami ni Dominic, Andre. Nanginginig ang tinig na paliwanag ni Celine nang sa wakas ay makuhang magsalita. Patawarin mo ko. How could you do this to me? Minahal kita. Iginalang kita. Huwag mong sisihin si Celine dahil napilitan lamang siyang pakasalan ng kapatid mo. Ani Nanay Martha at niyakap si Celine upang maipagsanggalang sa maaaring gawin ng binata. Pinilit ka ni Dominic? Hindi makapaniwalang tanong ni Andre. Pinilit siya ng kapatid mo na makuha, kaya siya nagpakasal dito. Bulalas ni Nanay Martha bago pa makapagsalita si Celine. Napakasama niya. Pinagkatiwalaan ko siya, tapos ito ang gagawin niya. Pagbabayarin ko ang lalaking yun sa ginawa niya. Galit na sambit ni Andre at mabilis na lumabas ng kwarto. Andre, wag! Takot na sigaw ni Celine at mabilis na bumaba ng kama upang habulin ang binata. Andre! Si Nanay Martha ay parang hihimatayin sa nerbiyos habang nakasunod sa dalawa. Nang makababa ng hagdan, ay inabutan ni Celine ang binata. Niyakap niya ito upang pigilan. Ang tagpong iyon ang nabungaran ni Dominic na kasalukuyang papasok sa sala. Si Tatay Raul na dadalhin na sana ang mga kabayo sa kwadra ay napasugod sa loob nang marinig ang nangyayaring kaguluhan. Andre! Gulat na sabi ni Dominic nang makita ang kapatid. Napakasama mo! Sigaw ni Andre at nang makawala sa pagkakayakap ni Celine, ay mabilis na sinugod si Dominic. Kaliwat kanan ang suntok na ipinagkalog ni Andre sa kapatid. Ngunit pawang salagang ginawa ni Dominic. Minsan man ay hindi ito gumanti. Nang mapagod, ay kinuha ni Dominic ang armas at itinutok sa kapatid. Napatili naman si Celine sa labis na takot. Hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. Andre, wag! Utang na loob, wag! Sigaw ni Celine at tumayo sa pagitan ng dalawang lalaki. Magbabayad ka, Dominic! Sigaw ni Andre na humihingal sa galit. Sige, ituloy mo kung yun lang makakapagpalubag sa loob mo. Mahinahong sabi ni Dominic na hindi alintana ang dugo mula sa pumutok na labi at noo. Diyos ko, huwag niyong gawin yan! Hysterikal na sigaw ni Nanay Martha. Magkapatid kayo! Andre, pag-usapan niyo ng maayos ang problema. Si Tatay Raul na nakaalalay sa asawa. Huwag niyong daanin sa init ng ulo. Tama na! Niloko niyo akong lahat. At ikaw, Dominic,
Pati ba naman ang kaisa-isahang babaeng minahal ko'y inagaw mo rin? Napakasama mo talaga, kaya dapat kang mawala. Andre, wag. Para mo ng awa. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sayangin ang buhay mo, ang kinabukasan mo, nang dahil lamang sa nangyari. Kasal na ako kay Dominic at hindi na magbabago yon. Malinaw na nakaguhit ang puot sa mukha ni Andre habang nananatiling nakatutok ang armas nito kay Dominic. Go ahead, Andre. Ituloy mo. Kung yun ang makakapagpaligaya sa'yo, ay gawin mo na. Anang lalaki na inihanda ang sarili sa posibleng mangyari. No, kung gusto mong mawala siya, ay unahin mo muna ako. Ani Celine. Umalis ka sa harap ko, Celine. Tiimbagang nasabi ni Andre. Hindi ko hahayaang gawin mo yun. Hindi ako makakapayag. Hayaan mo siya, Celine. Sabi ni Dominic. Hindi. Lumapit siya at nakikiusap na kinuha ang armas mula kay Andre. Ibigay mo sa akin ang armas, utang na loob. Kung mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat, ibigay mo sa akin ang armas. Ani mo tumigil sa pag-inog ang mundo habang hinihintay ng lahat na iabot ng binata ang armas kay Celine. Ilang minuto pa ang lumipas. I'm sorry. Tiimbagang nabulong ni Andre. At kasunod niyon ay narinig ang isang nakabibinging tunog kasabay ng malakas na tili ni Celine. Tumama sa dingding ang bala, bagkus na kay Dominic. Ngunit akala ni Celine na ang pinatamaan nga ni Andre ay ang asawa niya, kaya sa matinding takot ay hinimatay ito. Mabilis na binuhat ni Andre ang dating kasintahan at dinala sa sofa bago pa man makahuma ang tatlo. Inutusan ng natatarantang si Nanay Martha na kumuha ng gamot para ipalanghap sa babae. Mula sa kinatatayuan ay matiim na pinagmasdan ni Dominic ang dalawa. Hindi magkaintindihan si Andre sa pagbababalik ng malay ni Celine habang ang kanyang asawa ay yakap-yakap nito. Hindi niya masisi si Andre sa kabila ng ginawa nito, pagkat normal lamang na magalit ito sa kanya. Kasalanan niya, kaya hindi nagkatuluyan ang dalawa. Kung hindi niya kinuha si Celine, ay malayong mapapangasawa niya ito. Narinig na ang gamot. Ani Nanay Martha, dala ang bulak na nilagyan ng naturang gamot. Nag-aalala si Dominic sa asawa, ngunit hindi na niya hinintay na magkamalay ito. Nasasaktan siya sa nakikita niya, dahil alam niya, si Andre ang higit na may karapatan kay Celine, kahit asawa na niya ito. Mabilis siyang lumabas, sumakay sa kabayo, at pinatakbo iyon palayo sa bahay asyenda. Hindi pa katagalan buhat nang umalis si Dominic, ay nagkamalay si Celine. Si Dominic, ano ang nangyari sa kanya? Sindak na tanong niya kay Andre. Nang lubusang makabawi ng lakas, ay bumangon si Celine para hanapin ang asawa. Calm down, Celine. Mahinahong sabi ng binata. Calm down? Paano mo nasasabi yan pagkatapos mong saktan ng asawa ko? Puno ng hinanakit na sumbat niya sa dating nobyo. Hindi naman si Dominic ang pinatamaan ni Andre, Celine. Ani Nanay Martha. Kung ganun, nasaan siya? Umalis siya. Mamaya na siguro babalik yun. I'm sorry kung tinakot kita. Ani Andre. Obviously, nagliwanag na ang isip nito. Muling napahugulhol sa mga palad si Celine sa pagdating ng realisasyon.